Review. Madami na. Sobrang dami pa. Ako ba yun? Let's see. Okay, so last time we have finished itong load sa batong combination. Wala pa, no? We have finished the loads, no? From the last meeting. Then we also finished live loads also. Remember that that loads, live load, wind load acting on your top board and negative winds on the top board and the overhang of your truss. So we have already finished this one. Next thing we need to do is to provide the load combinations. Kaso nga lang may bago tayong load combination na i-add dito. Okay? One of the load combinations we'll be adding is based on what we did in the supports on the right side. Since it's now possible for this to move sideways, then we should provide now serviceability requirement based on loose motion. You remember, part siya ng serviceability, hindi siya part as a drift kasi ang drift sa frames siya. No? So our wind drift, seismic drift is focused on your frames and any other else is wind loose motion. So in this case, your truss will be acted upon with a wind loose motion, and in that case, we need to provide load combinations that will follow such procedure. No? Let's go to the loading. Then, gagawa na tayo ng load combinations. So, mapakita ko ni load combinations natin. Ito yun. Okay, yan. So, ito yung para sa strength requirement. Diba? If you remember, this is still the same. 1.4 dead. Nakaiwan, ito naman ay nakaiwan lang kasi siya. Pero nagka-remaining 1. 102 is 1.2 dead plus 1.6 live. Next is 1.3. 103, sorry, is 1.2 dead plus 0.5 live plus 1 wind load. Positive or wind load 1. Ito naman si negative. Then 0.9 dead wind load positive. 0.9 dead plus wind load negative. Same pa rin sa strength requirement. Pero pagdating natin sa disability requirement, mag-iba. Una, i-check natin yung direction. Tama? Then, isasabay ko na sa isang load combination na ano yan? Yung series, no? Yung deflection pati yung loose motion. Bakit? Yung deflection kasi dead load na slide load lang wala. Diba? Kaya dito, pwede natin isama yung dead load na slide load lang as to 1. Then idagdag natin lahat ng load parameters natin under serviceability na may wind load. So yan na yung serviceability natin na may wind load induction or wind-induced motion sa moving natin. No? As sir, iba din kapag nag-wind shear tayo sa may frame. Iba. No? May similarity, pero yun kasi adami kang direction dun sa tawag yan, frame na wind-induced motion or wind drift. Marami kasi doon, all directions kasi yun. Eto, since isa lang kasi yung gano'n ng frame drift ng truss, it's towards and away lang yung direction natin yan. So yung difference sa frame versus sa truss. So ilalagay natin ito kasama nun. That's why, pag nag-load combing tayo, magpapakita ko lang din naman, wala ko ng isa, or kahit dito ko nag-diretso. Kasi dito, para magawa ko yun, na ginagawa ko, alam ko dapat yung laman nito, for example, load,
com, space, then yung load number, sample 101, space, then yung pangalan, 1.4 DL. Ganun siya yung code na to. Then dito sa baba, ilagay ko yung multiplier, tapos yung load number. O baliktad ako, sorry, baliktad. Load 1 is 1.4 ata. Or yung load 1, forgot, try natin. Kung ang error, eh di baliktad. Kasi ibig sabihin yan, yung load 1, multiply mo ng 1.4. Check natin, tama? Oo, tama. Kasi yung load 1 mo yung DL, tama? Yung load 2 mo yung LL, load 3 mo yung positive, load 4 mo yung load negative. So, ganun yung pagkakaayos niya, no? Load com, then yung load number, yan yung series 1, load number 1, combination 1 pala, sorry. Then 1.4 that load is the folder name, diba? So, kung gagawin ko ulit plan, same concept, copy-paste ko siya dito, it becomes 1.2. Ang ilalagay ko dito, 1.2 dead load plus 1.6 live load. Eh, yun din dito. Ano ba yung live load? Load number 2, ano yung multiply? 1.6. Then, ito is 1.2. Kasi ang load 1 is dead load times 1.2. Ang load 2 is live load times 1.6. Nakuha ba? Nakuha siya. Then, susunod ko dyan is 103 para 1.2 dead plus 0.5 live plus 1 wind load positive. So dito, ang load 1, 1.2, ang load 2.5, ang load 3, 1. Kaya ba? Kasi load 3 mo si positive wind. Then load 4 mo ang negative wind. So in that case, 104, negative wind, load number 4. The next is 0.9 105, then dito, 0.9 plus 1, wind load positive. So dito, 1 is 0.9, 3 is 1.0. Tama? Kasi load 3 si positive wind. And then lastly, 106. 0.9 dead plus 1, negative wind. So palitan lang ito ng load number 4. Kung save ko yan, balikan ko to. Diba? Manual. Malalagay yung combination. Tingnan natin, tama naman yung level choose. So, gano'n lang siya. You're trying to go for the command file rather than pupunta ka pa dito, then iisa-isahin mo pa yan. No? Tapos, ano pa? Mga gano'n. No? So, it will take you some time. So, ilalagay ko naman na ngayon ito. Yung for serviceability. Dalawang serviceability ito Una, vertical serviceability which is yung 201. Tama? Yan yung deflection check natin. Then yung apat na nadagdag, that's for wind-induced motion. Kasi itong apat na to yung gagamitin natin to check how far did your support or how far will your support have a short slot or long slot na bukas. Kasi di ba ganun yung idea nung gano'n natin support natin, mag-move siya sideways, no? So, ang tanong gano'ng kalayo. Hindi natin lahat to. So, kung nangyari dyan, babalik ako dun. Tingnan muna natin. Load combination. Yan. So, 201 is 1 dead plus 1 live. So, copy ko na lang yan. 201, 1 dead, 1 live. So, 2. Load number 2 yung live load, load number 1 yung dead load. Okay. Yan pa lang yung 201. Sunod natin yung 202. 1 dead, 0.75 live, 0.6 wind. Lagay natin dito 202. 1 dead, 0.75 live, tapos 0.6 wind load. The problem is, anong wind load yun? Both positive, and mamaya negative. Ano ba? Dito, positive muna unahin natin. So dito, load 1 is times 1, load 2 is 0.75, and then load 3 is 0.6. And copy ko to, dito sa baba, 2 or 3, palitan ko lang siya ng negative. It becomes 4. No? Kasi load number 4C.
Then last, 100 plus 0.6 wave. 100 plus 0.6 wave. Copy ko to. Yes. Ayan. Ayan. So, 100 plus 0.6 wave naman ito. That is, positive muna. In that case, the load number 3 is 0.6. And then lastly, yung load 205 is negative wave para 4 is 2.6. Ganyan siya. Sige natin yan. Ay, sir ka? Sir, walang server? Ay, sandali. Ilan yung estudyante mo? 31 sa kayo. Pero stadong gamit mo. Yung binigay sa kanila is 44 student, binigay sa 43, 14 lang. Sabi ka, drop mo yun, di ba? Baka yun ngayon pasasuggest, sir. Baka yun yung papasuggest nila. Papadrap kasi, ewan ko ba, hindi naman nila check kasi kung hindi naman yung mga... Okay? So, yun na. 5. Yan yung madadagdag. So, if you want to get a picture or take a picture of this one, you can do so now. Yan yung ating serviceability check for the no? So yung 201, actually pwede kong gawin yan na 201, then 301. Tas 4. Nakuha ba? Kasi malamang yung 201 is for deflection. Tapos yung 202 to 205 is for wind-induced motion kasi yan. So pwede siyang ma-separate. Pero since iisa lang kasi yung 201 mo, pangit. Yes, 1 na lang natin sila sa isang series. Kasi hindi naman gagamitin yan for design. That is only used to check. Nga pala meron, yung 202 to 205 to design your short slot or long slot hole distance. Di ba? Yung, anong tawag din, yung Z direction niya na dimension. Okay? Tapos na tayo. Check natin. Analysis, define commands, perform analysis. That's it. Ang magiging unstable ba to? Yes or no? Let's check. Wala. So, stable. And, hindi naman kailangan determine ko interview. No? So, stable lang siya. So, walang problem. We may proceed with deflection check. Okay? So, deflection checking tayo. Pero hindi muna natin magagawa. I think hindi muna natin magagawa ngayon kay pwede na pala. Paano nga ba tayo nag-check ng deflection for trust ulit? I-specify lang natin sa right side yung necessary info based on IBC. Tama? Kasi sa IBC, na-upper loading tayo, di ba? So pag live load to, hindi katulad sa Perlin na pwede lahat kasi deflection base siya on the beat. Ito, ang iwan lang natin ay live load lang. Kasi tingnan natin dyan yung change in position ng Y. Okay? Nodal change in position, maximum ang tingnan natin. So dito, with natin okay. If you remember, tinikita na natin dito yan. Kaso, rather than looking at this as one per node, ang tinitingnan natin yung summary ng vertical. So makikita natin sa vertical summary, dito sa may portion ng gitna, 20.255 pababa ang maximum deflection. Malaki, diba? Malaki siya. But, is it really large enough para dito sa tawag ng deflection limits natin? So, paano ulit natin check yung deflection limits? We need to check the para din na naman kailangan yung Y. Kailangan natin si L. Anong L ulit natin dito? That's the support distance. Dito, to dito. Malaya niya. Then dito 0.5. Ako ba? Support distance. So, pag nakalkin natin yan, tapos saan dito? Is it L over 180? Hindi na. Bakit? Kasi not supporting ceiling to. Supporting ceiling nata tayo, no? Hindi rin. Walang ceiling to, tama? So, yung rin, not supporting ceiling. Yan yung mali din, no? Activity 2 yung last semester for the regular set. No? So, dapat walang ceiling yan.
Paano sinundan yung? Ano yung sinundan? Yung binigay ko na word file. Yung nakalagay yung L over 1A, L over 240. Kasi non-class na si sinundan ng lahat, yung mali yun. Diba? Kaya nasabi ko sa lang kumama no? Sa activity natin, which is yung ganyan factors. So, non-supporting ceiling pa rin, tama, that's L over 1A pa rin. Kasi wala naman ceiling nito, na? So, L over 180 natin, ano yung L? Ganyan, 22.5 meters, so 22,510. Tama? Divided by 180, 125 mm ang limit. Ano yung actual? 20.255 pababa, di ba? Pasado rin siya in terms of that load. How about wind load? Anong ginagawa natin? Yung empty space na to, right click, then result set up. Tanggalin sila loop dyan, ilagay yung wind. Both positive and negative. Ilagay dyan. Click apply. Yan ang nangyari, nakikita nyo nagkaroon ng pagbabago. Yung maximum positive, ibig sabihin maximum na deflection pataas. Kaya siya max Y. And then ito naman yung Y, yung maximum sa negative. Nakuha ba? So, pinakamataas sa positive taas, pinakamataas na value sa negative pababa. Yun yung kaya nga, pansin nyo, yung nag-cause sa node 5, doon pa rin sa gitna, ng pinakamababang deflection is positive window. While yung nasa baba pa rin ito, yung node na to, yung node 5 na yan, ang pinakamataas na nag-cause nito ay negative wind. Kasi di ba negative wind nihilain? Palayo, no? So, ano yung larger between these two? Etong 58.48. So, saan mo siya i-compare? Doon pa rin sa L over 180. So, 125 pa rin yung ceiling. 125 to, pero ano yung nakalagay na actual? 58.48. So, pasok pa rin siya sa serviceability nito. Sir, bakit ang laki naman yung 58 mm? Maliit pa yan. Actually, mga ganyan lang siguro yan, no? Wala pa sa 100 mm. Diba 100 mm? Ganyan. Ganyan yung movement ng thrust mo. Akit na movement. Ano lang yung maliit. Pero, baka mukhang malaki na, no? Kasi in terms of deflection, parang 1 digit yung gawin na siya. Ang chine-check dyan is it within the limits. Kasi talagang gagalaw yung bubong. Wala kayong choice dyan. Alam, hindi gagalaw yung building mo pag may nangyari yung mga ganyan. No? And yan ay mangyayari lang at the largest wind possible. Kasi yun ang consideration natin dito. Hindi lang yun, may multiplier pa. Di ba? Largest wind possible yan. Okay, maganda. Hindi naman talaga mangyari yan unless signal number 5. Yun na yung magiging value na signal number 5. If yung connection ay malakas dito. Kasi kung natanggal yung bubo, wala kayo. No? So next is service load. Ang galing ito, ang ilagay lang si 201. Diba? Apply, then tingnan natin. So nakikita natin ang maximum deflection nito. Si 37.27. Kasi Y lang ang tinitingnan mo sa vertical. No? Yung column is Y, then dito sa row is Y din. So, ang pinakamababa, 37.27. Kaya ano yung limit natin? Over 120. So, palitan lang natin to 2,500 over 120, malamang mas malaki. 187.5 ang limit. Pasok pa rin. So, in terms of deflection serviceability, okay, pasado yung ating thrust design. So, ibig sabihin hindi pa makakos ng sobrang laking deflection to the point na magiging restless yung gagamit ng building. No? The function will still continue at worse conditions yan, meaning kumamagin. Or even ganun, no? Pag-apply ka ng load na may mag-release dun sa taas, hindi siya yung malaking deflection na will cause stress to the building. No? So, ano pang next na gagawin natin? Pwede na natin makuha dito yung movement ng pwedeng ilagay sa support natin, no? So, kailangan ko lang dagdagan kasi kailangan natin yung Z direction, no? So, what will cause this thrust to move sideways? At what do I mean by sideways? Is it X? It's Z direction, tama? Kasi yung idea ng support natin dito, para siyang roller along Z. Sabihin yan,
When you look at the top view, if you remember nung dinrawing ko to, pag titingnan natin yan sa top view, yan. Titingnan natin yan sa top view. Okay. So dapat, this is z-axis. This is x-axis. So hindi siya pwede mag-move sa x-axis, tama? Okay? So ibig sabihin niyan, yung support natin dyan is ganito. And yung nabanggit ko sa inyo last time, if the wind is being induced to the structure or the truss, mag-move siya pa ganito na hindi tatama doon, no? So yun lang siya yung movement niya, no? Okay, so paano natin kukunin yung maximum distance niyan? So gagawin natin dyan, we will use again yung load combination na involves si wind load for the wind-induced motion. So ilagay ko lahat ito sa right, then click apply. Then what should I check? Sa tingin niyo, what should I check? I should check the sutan, RX ba? No. Ang check natin dyan yung eto. Maximum Z for the positive side and minimum Z for the left side. So right and left yan, no, yung 941 na yan. So titignan natin to. Alagay yun. Okay? O ba? Okay? I'll check muna kung magbabago to once I design, ha? Kasi kung nag-design ako, I'm not sure kung magbabago yung kanyang value. Let's check na lang siguro mamaya. No? Check ko na lang mamaya kung may magbabago mag-design. Kasi, ang problem ko dito, kapag nagre-design tayo, ano mangyari? Magbabago lang din yung value. So, pwede ko nang iset actually. O, sige, kung isa-set ko na, actually yung 43.94, gagawin ko na lang yung 45, tama? Gagawin ko na lang yung 45, then lagyan nyo ng allowance. Hindi kasi pwede exactly 45, then 2 mm lang. Kasi may thickness pa to. Tama? Meron pang kapal to. So, mangyayari dyan, i-whole value ko siya, gagawin kong 45, then dagdagan ko ng 10 mm para may allowance. So, total, ilalagay ko dito is 55. 55 mm ang ilalagay ko dyan. Both ways. Nakuha ba? Kabilaan yan. So 55 dito, 55 din sa kabila, mm. So, ano to? Short slot, long slot? Considered na siyang long slot. Kasi short slot is parang nasa, ang limit ng short slot na ito. Mga nasa ganun lang yun eh. Kailangan ko sa photo naman. Ilan na natin sa table ng NSCP, no? Kung ano yung considered long or short slot. Kasi 110 na rin. So nilagyan ko ng allowance, ha? I-round up ko 45 mm and then dinagdagan ko ng diameter nito. So dapat alam ko yung height nito. So let's say 10 mm plus 10 mm both ways plus 5 plus 5 or 20 mm to not sure plus 10 plus 10 depende. Basta dapat may allowance kasi yung 55 na yan from here to the below. Kaya may radius pa pang isasama kaya sinama ko na. So depende yan. You will adjust that based on the actual dimensions of your short slot. Try ko ito. Na? Set ko sa... Okay? So, punta na akong design. Pwede na. Yun na yung para sa wind-induced motion. No? So, sa design, kailangan kong set. Una ay yung method LRFZ at FY 248,000 at ay, nakagwet 16 pala ako kayo ba? Kaya pala. Ano mo naman gawin? 20, 10. Sa personal email ko pala ito. Yes. So, balik tayo 2010. P60-10. F yield 148,000. And then may LXL1 tayo marami. Bakit?
take note, yung thrust natin dito, in PD, ay ganyan. O ba? Meron tayong intermediate thrust, may effect yan. Kasi effective length dapat ng bottom chord mo magbabago. Bottom and top chord. Sir, bakit bottom and top chord? Kasi dalawa silang may nakakonect sa kanila. And kung mapapansin nyo dito, the top chord is connected by the intermediate thrust, tama? Pati yung bottom chord nyo, connected sa intermediate thrust. Nakuha ba yun? So may epekto ba to in terms of its behavior on torsion and sideways deflection? Yes, meron. Kaya gagawin natin, kailangan natin malaman saan ba yung points na yun na nakakonect yung intermediate thrust. So dito, mag-LXLY tayo. Masahin ko lang muna. So anong ilalagay ko ng LXLY dito? So ang ilalagay ng LXLY is yung effective length considered for your thrust at both the top and the bottom chord. So if you remember, dito connected yung isa. Tama? So tingnan natin. This is the apex, below the apex, 1, 2, 3. Then nandiyan na yung intermediate thrust. Tama? So andito yung baba ng apex, then 1, 2, 3. Andito yung intermediate thrust. Am I correct? Diba? Meaning, eto at eto as one dapat ang galaw in terms of direction. Kasi by default, ang nangyayari dyan, node-to-node sana yung behavior. Kaso meron nga tayo ditong intermediate thrust that will make this behave differently. So mangyayari, our LX will be based on this and LY as one rather than wala kang ilalagay. Ulitin ko, bakit may intermediate thrust dito? Eh sir, paano naman itong taas? Ganon din ba? Pwede, pero take note, may purlins pa dyan. So technically, dalawa yung LX and LY ko sana. It's this distance and yung purlin spacing. Kasi purlin spacing may tulong din yun. So ano mangyayari doon? Alin sa dalawang gagamitin mo, malamang yung effective length na mas maliit. Kasi malamang mas critical in that case yung gagamitin natin effective length. So, better sa taas, ang gamitin natin ay yung LX, LY ng purlins. While yung nasa baba, yung LX, LY ng intermediate thrust. So, anong ilalagay natin for LX, LY sa bottom chord? Kasi sa top chord, malamang that's for the purlins na. Eh yung bottom chord, wala namang purlin dyan, pero may intermediate thrust. So, hatiin natin sa dalawa yung effective length. From here to here, yan yung una, then from here to here, yan yung pangalawa. Sir, bakit? Kasi doon, meron ulit sa dalawang to na portion, merong intermediate process. Diyan sa dalawa. Nakuha ba? So, ibig sabihin, this should act as one, this should act as one. Nakuha ba yun? Kasi nandito yung intermediate process. Okay? So, ganyan siya na. So, ito yung LX, LY natin para dito sa bottom chord na to. Ito yung LX, LY natin para sa bottom chord na to. Then yung top chord as one na, mas malalapit kasi spacing ng purlin. Kaya gagamitin yung LX, LY sa taas yung purlin spacing na 0.8. So, we will have 6. Lagay natin dito. Parameter 1, define natin una LX 0.8 purlin spacing, add. LY purlin spacing, add. Then next, LX is yung 4.43. So 4.43, add. LY 4.43, add. Then last is yung 6.4. LX 6.4, add. LY 6.4. So, ang ginagawa natin dito is we're setting ano yung length na gagamitin niya to check the deflections and stresses. Diba? Explain ko to. Explain ko to last time. If you remember, when you try to solve for deflections or torsions, diba? Kailangan mo ng L. Tama ba? Yun yung L na sineset natin dito. O, for example, deflection. Ano ang equation ng deflection ng isang simply supported beam na may uniform load sa taas niya na W at the length L. Ano yung equation ng deflection?
5 WL raised to the 4th power divided by 384 Ti. Tama? Superposition. Diba? So, ibig sabihin nun, L is directly proportional to deflection. So, anong gagamitin yung L? Yun yung siniset natin yan. Pero deflection yun, that's strain. Pwede nyo rin gawin sa stress. Tama? Stress is based on L din. Bakit? You get moment. Ano kailangan mo? WL squared over 8. Tama? How about shear? Parehas WL over 2. Ibig sabihin, you need L to get those stresses and deflections. So ano yung values na yun? Sineset niya dito yung L niya. That's the length effective for those equations. Nakuha ba? Yun yung bakit natin sineset to. Kasi pag wala yan, by default, node to node din kukunin niya. Ibig sabihin, yung mga lengths ng node to node dito, ang by default, pag hindi nyo siya sinet, nakuha ba? Kaya nilalagay ang 0.8, 4.43, parang i-consider niya dito, the length is 4.43. Dito, the length used is 6.4. Then sa top 4, yung gagamitin niyang length is yung per lane spacing. Bakit? May tulong nga yung per lane. Diba? Ang mangyayari kasi dyan, if titignan natin yung per lane nyo, ganito siya. Naka-apply. Tama ba? So paano din yan mag-deform in terms of torsion? O kahit lateral deflection man lang. So kung nagkaroon ng lateral deflection, ibig sabihin, nag-deflect pagilid. Pag hindi natin sinet yung LXLY, node to node yung deflection pagilid. Pero pag may per lane, hindi dapat, diba? Pag may per lane, pipigilan ng per lane yan. So pag nag-deflect, ganyan siya. Nakuha ba? Kasi kinonsider mong length ay yung spacing ng per lane. Nakuha yun. Yun yung use ng LXLY. Ano ba yung consider istaan na gamitin for L in calculation of your stress and strain? So, ulitin ko, pag walang LXLY, node to node yung calculation ng deflection. Pero pag meron, point to point, depende sa sinet mo, space or length. Nakuha ba? So, sinet natin siya. So, saan natin ito ilalagay? Ang LXLY ilalagay natin sa top chord. So, paano ba? Babalik ako loading, may in-apply ako dito na top chord. That is the window positive. Kung hindi yung assign ko element list niya, punta ako ng design. Balik ako sa LX.8, lagay dito para sa buong top chord. LY para sa buong top chord. And how about to? Selected lang. Yung 4.43 lang mismo. Kabilaan. Meaning, etong tatlo at etong tatlo. Kasi magbibihave dapat yung bottom chord separately from the top chord and all the diagonals. Ibig sabihin yan, yung length na gagamitin dito to calculate the strain and stress space on this entire thing. Bakit? Kasi may intermediate thrust group. Kung isa na kung wala pang intermediate thrust, what will happen? Kung wala intermediate thrust, as is, wala na kayong ilalagay ng LXLY. Nakuha? Eh kaso, sir, bakit kasi kinailangan ng intermediate thrust? Masyadong malaki yung thing. Nakuha ba? Hindi naman yung residential na building na malit lang, okay naman walang intermediate thrust. Kasi intermediate thrust, extra pera yan. So pag maliit lang yung area, the behavior will change. Kasi pag tatanggalin natin tong intermediate thrust, possibly, yung malaking deflection yung kanina, mas malaki pa sa usual. Nakuha ba? Hindi lang yun, even the sizes. Kasi mamaya, yung manipis nyo na member, magpe-fail pa. Check muna natin kung nag-fail. No? Kasi sabi ako na, nakabot, pasado na, hindi pa naman natin check. No? Pero let's see. So 4.43 dito, pati LY, same condition. Copy ko na lang po. Para dun sa first 3. Then dun sa 6.4, para dun sa 4. Dito, 4. So, gagamitin nga to calculate the stress and strain as this 6.4 as the L value. Design. Ito naman, copy natin kung elements niya. Para dito. Okay? So, yun yung bago kapag may intermediate classes. Nakuha, wala tayong ganyan yung principles of state design.
Kasi nga residential lang naman yung maliit lang. Hindi nyo kailangan ng intermediate class. Pero kung laki, covered court, yun nandyan, yung ganon, meron yun, yung crime check. Meron yun. Bakit alam ko? Kasi pinansin ko. You need to check kasi sabi ko nga, be curious, di ba kayo na? Kaya nga you question everything that you see. No? Kaya pansin nyo rin yung gano'n, titignan nyo lahat ng orientation niya, bakit may gano'n, bakit may ganyan, ano lang kung wala. Yun dapat ang pasyon ninyo sa buhay. Kasi one day, baka yun din ang i-design nyo. Tama? Unless may gusto nyo trabaho. Nasa sa inyo na yan. Kasi usually, yung iba, kung ano na lang unang tumanggap, dito yung work. Tama? Okay, so tapos na tayo sa parameters. What's next? Commands. Command, check code, add, take off, add. Check code, ay, naka-16 ba yun? Check na natin. Okay. Then, yeah. So, gano'n lang, no? Just in case na hindi nyo siya na gano'n. Ang tawag? Nakalimutan yung nilagay na 16 dapat. Ay, wala. Tanggal. Dali ko na nga lang. Tanggal. Okay? So, ulitin ko. 10 to 10. Ay, wala pa ako sinat, no? Commands. Check code. Add. Take off. Add. 20 10. Hindi ko pala na gano'n, no? Na-assign ko view. Kasi pag in-open ko to nang hindi ko to in-assign, mawawala yung command. Assign ko view natin yung check code. Assign ko view natin yung take off. So, pwede na natin itong i-run. Then, let's see if pasado ko hindi yung mga viewers. For example, ganyan na siya. Hindi ako nag-out of file. Punta ako select, attributes, tama. Punta ako select, attributes, property name, field views. Ngayon. So, gagawin natin. Pag may field. Ano gagawin? Ang tanong, saan mo? Kasi kung diagonals, baka change nyo na lang yung shape ng diagonal. Teka, ang aso nasan siya? Diagonal, pero mainframe. Tama? Diba, if you remember, siya yung nasa color blue. So, ano gagawin natin? We need to change the size. But in changing sizes, what should I check first? Yung utilization ratio. Baka mamaya 11. Hindi sobrang layo, no? Pero usually hindi naman ganun, no? Usually hindi naman. Check muna natin kung ilan yung sobra. Kasi ang sakto, 1. Tama? Saktong-sakto ang 1. Tingnan natin kung ano yung pwede gawin. So, saan natin titignan? Post-process. Kahit di okay na yan. Hindi na kailangan natin dyan ay yung utilization ratio. Ano nakikita niya dun sa dalawang nag-fail? Anong value? 1 point? Kung makita, ganyan, subukin natin. Anong UR na nakikita niyo? 1.34. So, ibig sabihin, 34% more yung binubuhan niya. So, check natin kung paano natin yan na-ayusin. Should we increase the size in terms of the length of the legs or should we increase the thickness? Di ba? One to two lang yun. So may magbabago din sa deflections natin? Pwede, pero ang deflection kasi natin na maximum nandito sa baba ng impulse. Di ba? E nasa nyo na yung problema nandito. So baka konti na lang yung changes. Malayo pa naman. So I don't think I need to recheck my serviceability. Tama ba? Pero I'm sure ako magbabago to. Yan. Magbabago yan. Hindi ka. Tama ba? Magbabago. E kaso, ano yung nasira? Mainframe.
Alangan niya ng palitan ko, tama? Palitan niyo yung buong mainframe. Mabago din na, sir. Yun yung may idea. Hindi nyo kasi pwede kaya nga, sabi ko, you need to check sino ba yung nasira. Kasi hindi naman pwede yan lang palitan, di ba? Kasi sabi ko, kung sana mo diagonal, hindi lahat na ng diagonal konti. Kaso mainframe yung nasira. Mainframe ng trust. Babaguhin natin na. So let's check everything again afterwards. Dito, time properties. Then, papalitan natin itong size na to. So let's try to just increase the thickness. Sample. So double click ko yan. Tingin tayo ng mas makapal. Let's say 100 by 100 by. Anong susunod? 9. O 1 mm lang. Let's check. Na double angle. Change. By 9 ginamit ko. Okay. Okay, so just in case eto, zero warning, zero error. Well, technically happy ka. Half, kasi at least stable yung structure mo. Pero ibig sabihin na pasado yung members. Nakuha ba? Hindi dito nakikita yun, no? Then, select na naman, attributes, visit property name, field views. Meron pa rin isa. So hindi pwedeng 1 mm lang yung dagdag mong kapal. Tama? Pero, maganda, since isa na lang nasira, mirror, double check natin. Sir, paano tignan yung utilization ratio ng isa? Pwede yung i-double click, then dito sa upper right, still design. 1.18 pa yung utilization ratio. So, kulang pa yung thickness if you want. Or baka gusto nyo yung size na gusto. So, instead of 100 by 100 by 8, let's try 110 by 110 by 8 or by 9, depende. No? Isa lang ang dapat i-check nyo dyan always. Hindi lahat ng size available sa Manila. Kuha ba? So dapat alam nyo yung available sizes ng pagkukuhanan mo. Kasi kung wala talaga, ano magagawa natin? Eh sir, paano pag yan yung pinakamalaki? Built-up section ka na. Hindi na kaya ng dagdagan mo na lang ng isang click para lang madagdagan yung geometric properties at mas matindi. Nakuha ba? Wala ka ng choice. Kung gano'n, hindi mag-build up section. Okay, so ano gagawin natin? Sir, kung talaga ng 100 by 100, kapalan ko na lang ulit by 10. Kung meron. Check natin. Yan yung kanina, yung 100 by 100 by 10 pa ba? Meron. Check natin. Baka nag-fail ulit to. LB. Baka mag-fail ba ng baka kulang? Yes. O ganyan ka mag-redesign. Kasi ang mangyayari dyan, bibigyan kayo ng RT ng initial. Gaganyan nyo, near okay ba ito gamitin? Siyempre, di na tatanong sa inyo eh. Kasi parang naninimisan ako. Pero di nga lang paano gawin. Siyempre, alam natin. Diba? So, yan tayo, dapat alam natin bakit ipunan ng survey. So, talagang gawin, no? Check natin kung pasado pa rin o hindi. Attributes tayo. Property name, field views. Meron pa rin. Kunti na siguro to 1.06. So palit na palit habang pakapal na pakapal. Pero depende yan. Parang kung nakakapalan na kayo sa 10, kasi 10 yan na nakakapal ng 12 yan na kasi baka sobrang kapal na. I think it's time to increase the size of the legs. May mga ganyan. Depende kasi. You need to look at the actual. You need to look at the actual and the application. Baka sobrang kapal na yan if nasa actual ka na. So if just in case nasa actual ka na, ano susunod dyan? 110 na lang siguro, no? So ano tayo ng 110? Nagawin ko 9, ibalik ko sa 9. Basta available ha? Hindi tayo sure. Ayun, 110 by 110 by 8 or by 9 na lang, baka kulang yan. Ayan. So wala yung galit. So dinagdagan ko lang 10 mm yung leg length. Baka may use. No? Change na. Pwede nyo lumaki ito ha. Depende kasi sa failure mode eh. Kasi nagpapakita yung failure mode dito. Kaya design analysis. Attributes. Property name. So check natin yung UR nun, yung delikado. 0.9. Pwede na.
Di ba? Economical. So yung twist na gano'n na. Kapag gusto yung mabawasan, siyempre, okay. 0.9 na nga yan, di ba? Baka, kasado siya, pero 0.99. Eh, hindi na siya economical at delikado. Ako ba? Just in case lang, signal number 5, kung signal number 5 kaya, then biglang nag-increase yung wind ng konti lang, baka hindi na kayanin ng early. Ako ba? Kaya kami safety net tayo. So in that case, I think yung pinakadelikado natin na backup port na design na nasa economical, pwede na yan. O gusto nyo i-set, sir, what if gusto ko makita yung ating eco lang, kung nasa economical side siya, pwede rin. So gawin ko, isolate ko yan. Then, post-processing. Then, tingnan ko yung UR ng mga yan. Kung gusto nyo isolate yung mga diagonals nyo, pwede. Then, look at the utilization ratio. Pwede pa siyang ilitan actually. Pwede pa siyang ilisan. If gusto nyo i-maximize yung economy, nakuha ba? Pero it's a balance between economy and availability. Kasi kung di available yung material, useless kahit hindi mo pa economical yung size. Nakuha ba? Pero iwan ko na lang na ganito, no? Okay na yan. Kasi yung 0.08 na to, konti lang binubuhan. At pinakamalaking binubuhan yung nasa TV. Okay? So, balik ako dito, show all. Tapos na yung design. Save, and let's go free. Tignan nyo may purpose mo. Okay. Ito na tayo sa screen. So I will let you do the frame. Sa ganitong paraan. I'll send you etong mga to. Layo. Okay. Now, I'll send you this. So, ang ginawa ng author, ganito kasi siya. Ginawa niya muna yung ground floor. And then, ginabi niya pa pataas sa second floor. Kasi same lang yung frame ng ground floor sa second floor. Ang nahihiba yung third floor, bakit? 6 meters yung taas na. Kasi yun yung pang-basket over. Siya lang yung nahihiba. So, gawin natin. Kuha ba? Kuha ba? So, ang tanong sa yung origin. So, bakit hindi origin? Dito natin nilalagay yung origin. Ito. So, kailangan na natin ng bound frame na sa akin. Okay, malapit na sa activity. So, lagyan natin na dito, frame, design, form. Okay na ba? Pwede tayo mag-translation na rin, or pwede tayong mag-structure wizard. So, gawin mo na natin yung main frame na to. No? Pwede ko itong structure wizard and gawin ko yung mga nasa gitna. Na? Okay? Okay ba? Masundan niyo ako. No? So, gawin ko, pwede ako structure wizard na mabilis. It's a frame model. A-frame. Diba? Ay yung mga dimensions na kailangan. Double click. Ito yung kailangan. So sa z-axis, 7.5 na tatlo. Sa x-axis, dalawang 7.5, dalawang 6. Take note kasi ito, as 1 sila. Wala yung column dito sa gitna, pero dun sa kabila meron. So ilagay mo na natin lahat ng columns, then delete na lang natin yung nandito kakay. Then merge the things na next ba? So, dalawang 7.6, 7.6 tuloy. Dalawang 7.5, dalawang 6, dalawang 7.5. Nakuha ba? So yun yung A-frame natin. Okay? So pinutin yung A-frame. Ilang length? Total length niya. Ang tanong ito ba yung X or 3Z? Tama? O ano yung length? That's X. So that's 7.5 times 2.
times 2 ulit, then plus 12. Tama? So ilan yun? 15 plus 15, 30 plus 12 is 40. How about the height ng secant cross? 3.6. Tama? You remember, yung height natin, remember the height, ang page mo na, ang mawala ko, 60. Yung height, 3.6. Baba? Then, sa kabila is 7.5 times 3, no? So, 42, 3.6. Then, yung width niya, 7.5 times 3 is 22.5. Technically, yun yung expense ng building. That length is by x and width is by z. Nakuha ba? Number of bays dito, enter an integer. 1 na lang yan. 1 bay. So, malamang sa lang yan, no? How about sa length? Ilan yun? 6. Tapos, palitan ba sila? Index, so, titignan nyo, that. Palitan nyo ng 7.5, 7.5, 6, 7.5. Baba. Yan na yung spans, no? Number of bays is the number of spans. Kuha ba yun? Base is equivalent to spans, my dear. So, click OK. Last, is 22.5 equal ba? 7.5. Oo, pero hindi 4. Should be 3. Kaya kung titignan nyo, 7.5, no? So, by default, naka 7.5. Nakuha ba yun? Nakuha ba? O, click apply. Ayan na yun. Then, pwede na natin na-apply na. Pwede na natin close to, then merge. Click yes. Saan siya by default? Sa origin, ang first node, click OK. Kuha ba yan? Ano sunod? Kain na natin, no? So, tanggalin natin yung beam na nandito at yung column na sumobra. Technically, yan yung dalawa yun. Tama? Ayun, no? Iyaw. Pagilin natin yung... Actually, maswerte ka may ganito. Kasi ang nangyayari dyan, tinitignan mo yung... Yan. Second floor. So, walang column dun, no? Tapos nag-decide na wala ng view dito. Meron tayong isa na yung wall wala sa mismong view. Oo, umpit natin mamalaya. Mahaba ang wala natin. So, pag-delete, two beams associated with deleted, okay. Pati ba yung mga nodes na hindi naka-attach? Yes. Eh, itong node na ito naka-attach, tama? Ano gagawin dito? Merge natin. So, kailan yung dalawa, how to merge? Beam tools. Then may merge beams dyan. No? Pag-ipindot si merge beam, then pag-ipindot merge. Ibig sabihin yan, si beam number 42, i-merge mo kay beam number 43. Nagets ba? Then pag pinindot yung merge, ano mangyari? Yun na. Baba? Nakuha ba? Ba't ang ginagawa nyo? Delete, gawa bago. Ay, alam mo mga tools. So, ano susunod? Unahin muna natin yung pag ganyan kasi, kayo mag-decide yung please. Pero dito, may nasa view. Gawin natin ito pa. Baba? So, una sa lahat, I think na ito equally. Itong mga to. Ito, ano? Itong mga intermediate views niya na hati. So, titignan natin sa top view, ang mga pare-parehas na may horizontal, no? Na nahati sa tatlo ay
Ito. Tama ba? Yes. Ito. 1, 2, 4. Ito. Then ito, pabaliktad na lang. Yan mo naman para parehas. Tap dito at tap dito. Na-highlight na ba? Bakit ko ginawa yan? Kasi pare-pare silang i-move ko papuntang passive C. In what manner? Translational rate. Kasi hindi lang node ang nare-repeat, pati beats. So, i-highlight ko lahat to, pinutin ng translational repeat ilang beses. Papuntang positive, ibig sabihin dun sa pababa niyan. Sir, bakit pababa yung positive? Kasi yung C nandito sa nagets ba? So, meaning, pababa yung positive dito. Nagets ba? Asa ng symbol, yun ang positive. Andyan yung X, di ba? Meaning, pa-positive X doon. Pa-positive C. Nakuha ba yun? So, any movement equals space ng 7.5 na happy sa 3 spots, that is 2.5. Tama? Ilagay ko dyan, along Z, 2 steps, 2.5. Link steps, wag na. Kasi dati nang may big nakuha ba? So, wag nyo ng link steps, just press OK. Nakakila rin yan, no? Ba yun? O ngayon, eto, pabalik. Bakit? Kasi pag ito ginamit ko, may node sa na pag nirepeat. Tama? Meaning, eto, pabalik. Or gusto nyo i-add na lang, so yes. Pwede lang naman. Di ano? Depende kung saan nyo gusto. O kung gusto nyo translation, repeat, makilit ka eh. So, gawin natin negative 2.5. Tama? Huwag nyo natin yung steps then click okay lang. Ayan. Tama ba? Pag yung net yung mag-adwin ka sa bilis. Tama ba yun? Maganda siya nga. Okay, anong sunod? Tap ulit. Eto muna. So, paano siya minug dito? Okay, same concept. Equal spacing natin. No? I think hinati siya equal. So, dito, mapuntang positive negative. Okay, good. Walang mali dito ha. So, transitional repeat. XD. Correct. 2 steps, equal space, negative 2.5. Tama? Huwag din natin yung steps. Click OK. Same dito. Papuntang positive. So, transitional repeat. X, positive 2.5, 2 steps. Ba ba yan? It's a matter. Next is yung ano to. Ito yung landing ng stairs. Pero ang mistaken doon sa stair landing. Ayan, yung stair landing. Ba yun yung stair landing. Ito mismo. Ayan. Kasi stairs yan, so dapat bukas yan. Kaso gano'ng kahaba ang stairs mo? Yung 5 lang ginawa ko. Kaya mo na. Ay, hindi. Ito sa dulo. Hindi na sa dulo. So, yung space niya, 1.8. Kasi sakap sa buo niya. Wall to wall, nilagay niya eh. Oh. Ang malalaman yung space mo dyan. Ano yung space mo dyan? Ano natin? Ay, ayaw ko sa architecture. Ang pinakita yung 1.8 doon is yung clear space, meaning yung talagang madadaanan mo, hindi yung center to center of end, yung clear space doon. Ayun yun. 2.2. Diba? 1.8 kanina naman. Yun kasi may tingin sa architectural, yun yung function. Kaya siya 1.8, hindi 2.2. Kasi yun yung talagang clear na madadaanan mo. Ano kasya sa 1.8?
dalawang tao pa ganyan. Kasya na yun. Kasi ilan naman mga ganito yung 0.6 lang to. Depende mo, laki naman ang lapad Hindi ko. Mga super salin, nagagano'n pa ba? Mga kaleta. Hindi ka naman, anong tawag doon sa species na bumutun? Ang tawag doon? Sayang. May ganyan, o diba siya pwede? Mga 0.6 is enough. Parang 0.5 na natin. Less than 0.5 pa. Kaya pwede pa siya ng dalawang tao gagaan kabilangan, dalawang track. No? Dalawang track na pwede. So 120. Yun kasi yung importante sa architectural function. No? 2.2. Paano ilagay? O highlight nyo lang to. Kung gusto nyo pabalik, ditong dalawa. Yes pa? So yung dalawa, transitional repeat, negative Z. 2.2. Isang space lang. Itong dalawa, capacitive. Tama? 2.2. Pababa. Z. 2.2. Pababa. Okay? Anong sunod? Kulang pa tayo ng bracing. Meron tayo dyan concentric brace. Paano ilalagay yung concentric brace? Ito na lang, highlight na lang natin lahat ng gitna kasi sa concentric siya learning sa gitna ng span nilagay. Sa kuha ba? Yung bracing. Meron kasi hindi gitna rin. Meron mamaya sa taas sa may basketball court, meron tayo concentric brace. Pero kung karamihan sa framing mo, concentric brace rate kasi kaya siya ay isang considered na concentric. Why? Pinakamaraming concentric isa. Kuha ba? So, yung mga yan, lagyan ng mid-span. So, insert nung tayo. Anong ilalagay? Add midpoint. Pa ba? So, highlight yung mga gitna. Then, punta sa geometry, insert node. Pa ba? Add midpoint. Then, click OK. Apat agad yan ba rin? No? Apat agad. So, anong gagawin dyan? Manual. O, pero paano ilagay? Ang diagonal? Baba, taas. So, dito, baba, taas. Baba, taas. Baba, taas. Taas. At giro. Baba, taas. And then sa kabila, kung gusto tingnan yung view ng kabila, gamitin na arrow keys. Kaya yan. Diba? Sa kabila. Baba, taas. Gamitin yung arrow keys. Babatas. Pansin nyo, kung nasaan nilagay yung mga bracing, ganun din sa kabila. Tama? Diba? Bakit, sir? Para balanse pa rin yung hindi lang bigat, pati yung rigidity niya. Center of rigidity. Ganyan palagi yan. Pag maglagay kayo ng shear wall sa right, maglagay din kayo ng equivalent shear wall sa left, sa x-axis pa lang yun, then sa kabila para sa z-axis. Para balanse sa weight at sa rigidity. So ano ba mangyayari pag gano'n? Kapag hindi siya balanse. Pag hindi kasi balanse, sa earthquake yung malalaman ko na pag nagkaroon na ng earthquake, magkakaroon ng unbalanced force, unbalanced moment, pwedeng mag-torsion yung building nyo habang ng earthquake. Why? Mas mabigat yung nasa harap sa nasa likod. Ganun siya. Kaya, pag ilagay natin yung bracing dito, hindi lang siya dapat balanse sa X. Dapat meron sa Z. Nakuha ba? Nakuha ba yun? Okay? Meron pa ba? Wala na, no? Ano na gagawin? Ano na gagawin? Isat naman natin yung place. Ayan. Parang hirap. So, gagawin natin is ano gagawin? Pwede copy-paste, pwede translational repeat. Control A. Kasi same sila ng second floor, tama? To third floor. So pwede nyo kung translational repeat yan, pataas. Or copy-paste, pataas. Pares na. So kung translational repeat, lagay nyo sa Y, anong spacing? Malamang yung height, tama? 3.6. Then, huwag nyo na yung steps, tapos na nalit yan.
i-repeat nyo ng pataas. So, pag in-okay ko yan, meron na to. Na? Or if not, copy-paste, pwede rin. Same lang, Ctrl-C ko na. Pag copy-paste, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, capture ko sa 3.6, then click OK. Parehas lang. Nakuha ba? Pwede na ako ng mas, 2 ways. Pwede na ako mas step nyo sa buhay, no? Okay, kaso, ito yung problema. Iba yung ating last floor, no? So, ang function ng last floor natin, basketball court kasi kaya ganyan ang itsura niya. So, we only need the necessary beams to put up. So, ano gagawin ko dito? Para hindi ka malito, pwedeng gawin dyan, highlight nyo lang yung beam natin sa now third floor. Tama? Sa third floor ba yan? Yes, kasi yan yung aapakan mo. Tama? That's the third floor line. Di ba? This is now the third floor line. So, isolate the third floor line, then top view. Sa tingin nyo, ano lang ang available dito? Sa third floor line. Yung mga edge beams. Tama? O, di-highlight nyo yung mga edge beams. Kaso, may mga kailangan kang emerge mamaya. Nakuha ba? Nakuha ba? Hindi ka naman yung emerge yun na lang eh. So, itaas nyo to. Etong edge beams lang. No? Paano itataas? Copy-paste, pero mas maganda kang translation ng repeat. Nakuha ba? Bakit? Hindi ko kasi hinahighlight yung column. Kasi yung column mo 3.6 lang. Di ba? So, itaas na yan. So, ay may madedeli tayo dito. Pati columns kasi dito sa mga nodes malalagyan. So magdedeli pa tayo ng mga additional columns and then mag-merge tayo ng nodes. Okay? Okay. Gawin na natin. Or if trip nyo, nodes na lang ang i-highlight nyo. Parehas lang. Pag nodes naman i-highlight nyo, magagawa yung column pero wala yung view. So manual nyo ilalagay yung view. Any of the view. Magawin din dalawa. Pag ganito, transitional repeat, pataas, anong height ng ating ganito? That's 6 meters tama. So, wide, 6 meters, link steps na i-check natin. Bakit sir? Kasi beams lang ang hinahighlight ko. So, pag nirepeat mo yung pataas, di mo link steps, walang alam, tama? So, link steps, click OK. Nakikita nyo, pag binili nyo ng 3D, ayan na nga, ang daming sobra, tama? I-repeat natin yung sobra. Ang tatlo, sobra to. Ang tatlo, sobra to. Ito, sobra. Ay, ito yung sobra pala. Ito, sobra. Ito, sobra. Yung mga yan ay may nabibigod ako. Yan. Yan ang mga sobra natin. Then merge the rest. Okay. 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 Yan yung mga sobra. Nakadulin, pero yan. I-story pa lang yun, nadudubin ka lang. Kapag mo pag 20 stories. So, start na sir. Job. Anong dinag-design? 6. Sino teacher mo? Di ba yung 5 story nung may gano'n? 5 story? Anong type ng building? Commercial. Black roof, no? Yun na nga.
Alam mo na yan. Hindi pinag-glass yun. Kasi mag-response ka na kayo ng tayo sa response. Ayun, galing din yung training ko. Pinigay ko kay Raj. Okay na? O, delete. Delete. Okay, 20 beeps ang delete. 20 kalakas pala. Then, hindi naman sa tawag yun, no? Then, merge yung mga kailangan ma-merge. Diba? Matrabaho. Ganun siya. Ganyan. One at a time ang merging, ha? One total beam at a time. Matrabaho talaga yan kapag ganyan. Kaya mas gusto ko yung load na lang itaas and add beam mo. Tapos, makakali ka pa kung pag di nyo makikita, mabuti, ganyan yung magiging mga artist. Okay yun, pag nalilito ka pa rin, pwede mong gawin to, isolate nyo na lang yung buong frame na yan para yung makita. Para yun yan, no? Para hindi nyo makita yung mga views sa baba. Isolate na lang lahat. Okay, kulang pa, di ba? Yun na yung eccentric na facing sa harap. Nasa kalam ko, meron pa dito eh. Ang alam ko, merong hindi yun nilagay. Nakak yata. Ayun o. May mga concentric dito, din may eccentric sa harap. Diba? May concentric tracing ka pa din sa kabilaan. So, lahat ng to may hitna pa na na-merge na natin. Tapos dito, kasi wala kanina eh. Nakalimutan ko, nga pala meron pa dapat to. No? Meron pa yung mga concentric tracing sa corners. And then may eccentric tracing na dito sa dalawang harap yan. Ba? So, unahin muna natin yung mga concentric tracing. Gawa ng midpoint na naman. Insert node. Gawa ng midpoint. No? Midpoint and then add view. Patas, 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 patas. Babatas, 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 babatas. Okay na? Yung gano'n na. Yung frame. Ano yan? Ayun. So 3 meters yun. Pababa. Then 3 meters on the right bit. Na? So ibig sabihin ito, mid-span ulit. At midpoint. Pababa. Dito at midpoint ulit. Dito sa dalawang center column. Yan lang ha, wala sa kabila. Wala sa kabila. Wala dyan. Dito lang. Kahit din sa 3D, wala ito. Dito baka nakalimutan niya lang isama sa gano'n. Sa ano yan? Isolation. No? Hindi yan isolate. So dito, add node, insert node na midpoint. Yan. Then gagawin natin dito,
At dito, mag-insert node tayo. 3 meters naman, papuntang positive. So kung nag-insert node ka, by distance, ang ilalagay ng 3 meters. Ulitin ko na. Eto, mag-insert node tayo 3 meters. Yes sir, 3 meters from where? Dito sa starting o sa ending? Ano ba yung default ng insert node? Saan? The default is the starting node ang lagi niya minuna. So, ibig sabihin dito at dito, starting node siya. Tama? So, ibig sabihin, yung dalawa, paki-highlight. And then, insert node, pakilagay sa distance 3 meters. Pag kinopay ko yan, ayun, 3 meters. Then, dito at dito, lagay nyo negative 3. Pwede ba yan? Tuloy na lang. Pwede ba yan, negative 3 meters? Ibig sabihin hindi pwede, ibahin natin. So dito, naka 7.5 siya, kaya kailangan mo maiwan na 3. So 7.5 minus 3. 4.5 ang dapat ilagay ko. Nakuha ba? Bakit? Kasi yung ending node ang i-3 mo sana. Eh kaso mag-start siya sa starting node. So lower bit mo, get the length, you subtract kung ano yung kailangan mo. So what 7.5 minus 3 mo? 4.5. So yan, highlight nyo yan, insert node, ang ilagay nyo, 4.5. Click add new point, and click OK. Kuha ba? Ayan. Then how about to? Double click nyo rin, total length niya 9, anong kailangan mo? 3, tama? So what's 9 minus 3? 6. So yan, insert node, lagay nyo, 6 meters, add new point. Para may pakita to. Then, add green na. Babatas, no? Add green. Batas. Sali alam mo na ito. Maganda dyan, magpare-pares lahat ng floor nyo. Transitional, repeat lang yung ground floor hanggang sa last floor. 15. Okay na ba? Okay na. So, pwede na natin i-view on. Tapos na, here's na. Geometry. Okay, properties. Yan ang ipapagawa ko sa inyo susunod. Papakita ko itong color coding. Ilan? Diba? Atin mo. Anong gagamitin natin dyan sa European code? Ang ginamit niya dito, hindi siya bumalik siya ng mga kanong, pero yung ibang kanong, Canadian. Yung northern, diba, taas ng Amerika, Canada. Hanap siya ng northern. O, ganyan ang lalagyan natin sa susunod, pero di na kaya ng oras na. Kaya next na magawa ko. Yan, na-color coding siya, lalagyan nila balik. Okay, so save, and let's go. Then after natin ang properties, specifications, after ng specifications for the earthquake, ay, baguhin ko nga dito. Ang gawin ko dito bago,
unahin kong gawin yung dead load, then yung live load, bago yung earthquake. Gagawin ko doon yung dead load yung live load, isasama ko siya, dalhin ko siya sa mass model. Kasi gagawin natin, isasama ko yung 25%. Ginawa niyo sa RC, yung 25% of live load, isasama niyo sa earthquake. Ginagawa yan. Why, sir? Kasi pag nag-ganon, no? Pag nagkaroon ng earthquake, hindi naman lahat ng kaya mo dead load lang, di ba? Usually may tao din. So by American Code, ASCE, ang earthquake, no, hindi lang siya dead load. May sasama ang 25% of the dead load at equal. So hindi lang siya mass model based on dead load, pero mass model ng dead load plus 1/4 ng live load. So gagawin kong susunod dito sa loading bago siya. Uunahin ko sa, hindi sa definition. Uunahin ko siya sa load criteria, kagad. Load cases detail. Lagay natin EQX, EQZ, DLLL. Then after ng LL, pag nalagay na namin lahat ng DLLL, sa ako gawin yung mass model for definition. That's the other way of doing now the